Handa ka na ba sa banggaan ng taon? Pagdating sa mga ADB scooters sa Pilipinas, well, ihanda ang mga tenga at mata para makita ang mga pagkakaiba. Narito ang ADV 160 ng Honda at ang Husky ADB ng SYM. Boss Motovlog. Okay, pagbanggain na agad natin ang nag-iisang OG pagdating sa mga adventure scooter na meron ngayon, at ito'y sinusundan at ginagaya halos lahat ng mga manufacturer ang nag-iisang ADV 160 ng Honda. Ang humamon ang Husky 150 ng SYM. Kilatisin na agad natin ang tindig. Pagdating sa tindig at tikas, wala kang tulak kabigin, depende na lang kung ano ang mas prefer mo. Pero sa mga ilaw niyan, makikita nyo all LED na po yan, maging yung mga turn signals, LED na rin po, identical yan, maging sa likuran na ilaw nito. Parehas may mga reflectors at may ilaw pagdating sa inyong mga plaka. Ganon din sa mga taillight, LED na rin po ito mga bossing. Split type din ang kanyang mga handle grab bar sa likod. At malaki din ang kanilang mga compartment, yun nga lang, I don't think magkakasya dito yung full face helmet. Ang ADB 160 ay may 30 liters compartment, samantalang ang Husky ay 22 liters na compartment. So 1 point para kay ADV. Malalaki din at malalapa din ang mga upuan nito, kaya tamang-tama sa mga long ride. Pagdating sa makina, dito tayo magkakaroon ng puntos. 150cc para sa Husky, 160 naman sa ADB. Syempre 1 points ito sa ADB. Kayang sumipa ng 15 horsepower ng ADB. Ang Husky naman 14 horsepower ang kayang isipa. Parehas itong naka liquid cooled 4-stroke single overhead cam, at parehas din 4 valves ang mga makina nito. Sa harapan na suspension, makikita nyo merong rubber jacket sa Husky. Si ADB wala naman po, so 1 point para kay Husky 150. Bagong dating lang si Husky sa Pilipinas, kaya pagdating sa after sales, sa mga kasa lang kayo makakakita. Samantalang si ADB naman matagal na sa market, madami kang mapagpipilian at mga accessories na makukunan dito. Kahit sa labas ng mga kasa ay may makukuhanan ka. So dagdag puntos para kay ADV. Pagdating sa mga gulong, si ADV ay naka-14 sa harapan, 13 naman sa likuran na gulong. Si Husky naman ay naka-13 harap at likod. Single channel ABS para kay ADB 160, samantalang kay Husky ADB dual channel ABS. So 1 point para kay Husky. Parehas po yan may traction control, kaya safe na safe ang mga biyahe nyo. Lalo na pag madulas ang dinadaanan nyo, idagdag mo pa ang magkabilang reflector ni Husky, dagdag visibility. Sa dibdib, makikita nyo halos identical silang dalawa. Naka naked handlebar po parehas yan. Sa may bandang kaliwa, may maliit kayong compartment, at dyan na rin po ang saksakan ng cellphone ng inyong ADB 160. Samantalang si Husky naman nasa may bandang kanan, parehas po keyless sa mga motor na ito. Sa kanyang mga buttons dito sa may kaliwa, high and low beam, busina, left and right signal light, at parehas may flashing light po yan. Sa panel naman, digital po ang kanyang meter panel. Parehas yan may trip meter, display screen, tachometer, at may oil change indicator sa ADB 160. Samantalang si Husky naman ay wala. Sa may bandang kanan na buttons naman tayo, parehas siyang merong hazard light, meron din siyang ignition switch, at bukod dyan, meron din kill switch itong Husky 150. Samantalang si ADB naman ay wala. Pero ang isa sa nagpapuntos dito ay ang kanyang idling stop and start system. Yan ang wala dito kay Husky ADB 150. Ang idling stop and start system ay nakakatulong para mapatipid mo ang konsumo mo sa gasolina, at the same time mabait ka rin sa kalikasan. Pwede mong i-on at i-off ang idling stop and start system ng ADB 160 na ito. Dagdag puntos para kay ADB 160.
Parehas nakakilis ang mga motor na ito. Ang kagandahan kay Husky ay meron siyang tradisyonal na susi na kung sakaling malobat ang iyong susian, pwede mong gamitin ang tradisyonal na susian nito at mapaandar muli ang iyong motorsiklo. Samantalang sa ADB ay wala. So dagdag puntos para kay Husky ADV. Pagdating sa tangke, ang ADB ay kaya lamang magkarga ng 8 liters fuel tank, samantalang si Husky naman ay 15 liters fuel tank capacity ang kayang ikarga, kaya ang puntos ay mapupunta kay Husky ADV. Idagdag mo pa sa puntos ni Husky, pag nagta-turn signals ay tumutunog ang kanya mga indicator, samantalang si ADB ay wala. Pagdating naman sa suspension sa likod, si ADB 160 ay naka-twin sub-tank, samantalang si Husky ADB naman ay naka-unit swing arm. So wala tayong puntos para dito, depende pa rin po yan sa bigat nyo. Parehas naka 3D emblem ang mga motor na ito, magkabila. Dako naman tayo sa presyo ng mga motor na ito. Ang ADB 160 ay merong SRP na 164,900, samantalang si Husky ADB ng SYM ay nagkakalaga ng 152,900 SRP. So dito ay lamang po ang puntos ni Husky ADV. Alam mo ba na ang Sangyang Motorcycle at ang Honda ay dating magka-production partner? Yes, ito ang simula 1954. Ang Sangyang ay gumagawa ng mga dynamo sa kanilang bansa sa Taiwan, Taipei. Sa hirap ng buhay, bunsod ng gera, ang SYM ay hindi lang umasa sa mga dynamo sa kanilang mga bisikleta. Nakipag-tie up din sila sa Honda noong 1962. Imbis mag-import ng mga produkto galing sa Hapon, gamit ang at least 30% local source mula sa kanilang bansa, at ito ang naging unang Taiwanese manufacturing brand at nagpakilala sa pangalang Sanyang, at hindi naglaon ay tumatag palalo ang relasyon ng Sanyang at Honda. 1967 ay pumirma ang Sanyang sa panibagong kasunduan para gumawa ng mga sasakyan ng Honda, at noong 1969 nagkaroon sila ng unang planta, ang planta ng SYM at Honda para sa mga maliliit na Honda cars. Unang sasakyan na nailabas dito ay ang N600, maliit at murang sasakyan. Sumunod ang TN360, maliit na pickup, mura, eksakto sa pangangailangan ng mga Taiwanese sa mga panahon na yon. Taon 1976 ay nakagawa ng Stellite alloy cylinder ang Sanyang, isang uri ng bakal at matibay pa sa mga dati nilang ginagamit. Garantisadong 50,000 km ang itatagal ng makina mo gamit ang materialis na ito, at kaagad ngang ninais ng Honda na magkaroon din sila at nagsimula ang pag-export nito sa Japan noong 1980s. Nagpatuloy ang Sanyang sa paglago at pag-export ng iba't ibang klase nilang produkto. Parehas ang Honda at Sanyang ay nagpatuloy sa kanilang mga production lineup. Ang Honda ay nagpatuloy sa paglikha ng mga makabagong sasakyan, samantalang ang Sanyang naman ay patuloy na gumagawa ng mga motorsiklo bansa bawat bansa. Bawat taon ay palaki ng palaki ang kanilang mga nasasakupan. Direktang nakikipagkompetensya sa mga produkto ng Honda. Nagtuloy-tuloy hanggang 2002 at nagbangga ang kanilang mga landas. Ang Sanyang at Honda ay patuloy na lumago at hindi kinasama ng Sanyang ang kompetisyon, bagkus tumibay ang pundasyon ng isa't isa. May matatag na engineering department at matagumpay sa bawat landas na tinahak nila. Sa panahong ding yon, ang Hyundai naman ang nakipagkasundo sa Sanyang. Sa tingin mo, anong makukuha ng Sanyang sa Hyundai? Well, aerospace ceramic cylinders lang naman para sa mas matibay na makina at ang electric fuel injection system na maaari nilang gamitin para palakasin palalo ang kanilang mga produkto. Kung pipili ka, alin sa dalawang ito ang kukunin mo? Ang ADB 160 ng Honda o Husky ADB ng SYM? Ito ang tapatan ng mga ADB scooters, at naniniwala kong ikaw pa rin ang masusunod dahil pera mo ang gagastusin mo. Hanggang sa muli, paalam!